Ako si Alan Double Alpha Alcedo. Mayad ay ginbawi irong pagpasarit House Bill number 6195 nga naghimuntang magbayad rong kada OFW bago maghalin sa Pilipinas dugang nga $20 o 20 euro bali dugang sa dati nga ginabayad nanda sa OWA para sa Emergency Repatriation Fund. Suno sa kay Mr. Saul Crucero nga taga-probinsya Iloilo, babuhay yun nga nag-istorya sa Roma, advisor kong San Silvestro Filipino Catholic Community, tama gun pro dating contribution kung mga OFW ag bukon it rasonable nga dugangan pa. Kay ang importante lang siguro i-manage natin sing husto inang fondo. So nga may mga gastuhon kita sa repatriation sang aton mga kauturan nga may problema sa pagpauli sang mga cadavers, sang remains nila, or mga magpauli sang mga naigo sa mga giyera and other calamities nga problema. So, in my opinion, ang aton nga importanteng responsibilidad is to take care of the funds and spend it wherever necessary. Hindi lang naton kay ko kaisa ang problema naton sa mga government funds nagakadula nga kasi may mga magic wand sila nga mag-stroke gani sang eleksyon daw nagakadula ang numero sang kwarta sang pondo. So I think that is where we should be careful. Ang pagkapot sang pondo, it is not siguro sa paggasto naton, but it is where we spend the money. So ini nga natabo nga gin-withdraw ang nasambit nga proposal para sa aton nga nagpanrabaw sa guwa sa nasyong Pilipinas daw mahambalta nga maayo nga natabo. I think the proponent understands the feeling kag ang panalawsaw man sang banwahanon o nga OFW nga ga-oppose man kay ti hindi man gid bangod nga OFW ka tanan mo nga kwarta nga ginakita which is also minimal ikumparar sa mga nagatrabaho diri nga mga taga-dirigid. Hindi mo man nga maihatag lang sa gobyerno only a portion of that dahil may pamilya man ikaw nga ginamantener sa Pilipinas, and we have extended families to mention not only your primary family but you have extended families. You have your brother, your sister's family, and also your cousins, no? So that is already a big boost to our economy wherein we no longer tax the government in looking for a job for us, but we are already providing the dollar income for the government. Si Ginang Ludivina Daraw, mabuhay yun nga nag-star sa Roma, Secretary kong Our Lady of the Philippines Rome Chapter, nagpaabot kwa ng opinyon sa mga natungdan, partikular ibang mga miyembro kong legislatura bago sanda magpasarit bill sa Kongreso. Isang bagay ang gusto kong dinawin doon sa pagpapasa ng bill sa ating ng mga mambabatas. Alam kong pinag-aaralan muna nila at meron silang technical staff to provide them support kung ito ay dapat bang aprubahan o hindi. Lamang kung kinukonsulta din nila ang bawat sector, particularly ang labor force na nasa labas ng Pilipinas, not necessarily OFW siya, basta siya ay nasa labas ng Pilipinas kasi pwede namang siyang hindi membro na ng working force, pero nasa labas pa rin. At sisingilin pa rin dito, marami sa nasa labas ng Pilipinas hindi nila naunawaan kung ano yung nilalaman ng bill. Maski ako, hindi ko alam kung ano sinasaad doon. Hindi ako pwedeng magbigay ng ganap na paliwanag. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ako sang-ayon na madagdagan pa ang bigat na nasa balikat na ng mga taong nasa labas at naghahanap buhay. Hindi lahat ng kumikita ng euro o dolyar ay kumikita ng malaki. Meron ding
sila'y sapat lang para maibigay, may kaloob nila, may pagkaloob nila sa kanilang mga naiwan sa Pilipinas. At maaaring ang lumabis doon para sa kanilang pagtanda. We can never tell anything about these people. But I would like to assume that people who are outside of the Philippines working hard, please do not give them more pressure or ask too much from them. Maybe a little. How much little, that has to be studied further. Hindi lamang ang mga mambabatas. Maski ang mga taong pangkaraniwan lamang na kung tawagin ay si Juan de la Cruz, kinakailangan din hingin ang kanilang opinyon. Siguro pwede kong sabihin, isa ako doon sa Juan de la Cruz. Hindi ako sang-ayon. Yun lang. Base sa ginpahayag nanday Mr. Crucero, aginang daraw, atong napulsuhan rong bagatyagon ag tinindugan kung mga Pilipinong nagatrabaho o nagaistar sa ibang nasyon kamanaya sa Roma. May isang ka masubong insidenteng natabo kay na. Aton ra nga ginabalita kinyo agud nga maskin paagi sa ginpahayag nga isang ka Pilipina nga nagpabulig para tatapon anay roanang mga kagamitan ay mag-usoy sandayt andang ibang trabaho. Mabatyagan ag masayuran kung mga natungdan o ibang masubong kahimtangan kung nagapanrabaho Pilipino sa Gwa it Pilipinas. Sol, ba't pumunta kayo dito sa Italia? Para po magtrabaho kapos pamilya. Bakit doon sa atin? Wala na yung mangyari. Dahil po mahirap din po ang natin, mababa pong sahod. Kasi sari-sari naman yung trabaho dito sa Italia, di ba? Oo. Okay. Ngayon hindi naman kayo tinatrato ng masamaan ng iyong employer. Hindi naman po, kaya lang po minumura kami. Minumura po kami. Tapos po, inaano naman kami na yung kagaya po ng yung mga pagkain. Masyadong stricto. Opo. Oo. Yung hindi yung maganda dati sa amin. O gano'n naman talaga yan pagka iba kasi yung mga ugali ng mga employer, di ba? Swerte lang kung mayroong kang mabait. Oo. Bakit hindi nyo nakayanan? Hindi na po kasi po sobra na ho, wala halos. Di ba po dapat po 8 tapos na ho kami. Hanggang alas 10 ilalawin kasama ko, alas 10 pa naman ding araw na nagganap pa sa bata. Okay. May balak ba kayong magreklamo? Hindi na, wala naman. Hindi na po, pero kung ibibigay niyo yung sahod ko mamaya. Ibibigay naman wala na akong sa kanya. Kaya lang po, bago daw po ako umalis, maglinis daw muna po ako yung maghapon. Di linisan niyo yung bahay niya bago kayo umalis at magpaalam kayo ng maayos para... Problema ko po, bawang sabi niya, bawang nakita niya raw na hindi pa raw mamaya, hindi daw ako makakaalis. Di ayusin niyo lahat, pagtiisan mo lang muna ninyo para makaalis kayo ng maayos. Saka kung mayroong problema, alam mo naman siguro yung dapat gawin, pumunta ka lang ng embahada din, di ba? At meron naman tayong Sentro Pilipino dito, dyan sa Basilica ng Santa Pudenciana sa Urbana. Pwede kang lumapit doon. O dito, ba't pala nakapunta ka dito sa... Dito sa Pico Consorti? Oo. Nakita ko lang po siya sa AKAP. Ba't naman... Nag-try po akong, nag-aslog po ako na magtrabaho sa kanya na... Kasi po, nag-i-English po siya. Napakasakali po ako na So, ba't nyo naisipan na lumapit dito? Saan po? Dito. Sa nyo? Oo. Baga ho wala ako sing malapitan, hindi po ang tulong. Wala naman yan. Okay. Sa ngayon ano yung plano mo nga, Sol? Ang plano po talaga, pupunta kami sa upahan naming kwarto. Yung bang papahinga muna ako hanggang sa makaano yung pagod. Tapos pag nakaano yung pagod, baka sakaling mag-gap kami mga bagong mapapasukan. Importante lang yan yung sitwasyon nyo ay nasa maayos, no? Opo, kung hindi yung kagaya dito, impyerno, bahay na to. Okay. Ganyan talaga ang buhay, ano?
wala naman kayong kinuha na mga bagay-bagay na mahalaga doon sa kanila. Wala po eh, kahit kailan po na hindi po kami naging masaya sa kanya, sa bahay niya, sa kanya. Mayroon ka bang gustong masabi, maiparating sa ating mga kapwa Pilipino na nandito ngayon at gustong pumunta dito? Sana po kung sakaling may bala kayong pumunta rito, sana makaano kayo ng medyo magandang amo, yung hindi yung pagtato sa inyo parang hayop, na parang manika, na kahit na anong oras wala siyang awang magtrato ng hindi ganun sa amin. Hindi mo ba naisip na mahirap maghanap ng trabaho dito? Halimbawa ngayon desidido kayong umalis, baka mahirapan kayo na humanap ng ibang trabaho. Hindi naman po kami nawawala ng pag-asa. Baka kung makahanap po kami ng mas maganda pa sa kanya. Sige. Sana maging maayos lahat at mag-ingat kayo, Sol, ha? Opo. Kung baka sakali na mga problema ulit, lumapit lang kayo. Okay? Opo. Salamat.